Ang pelikulang ito ay pinamagatang The Punisher. Shoutout po muna kay Derek Cho at sa nag-request ng video na ito na si Janjan Medina. At sa lahat ng viewers maraming salamat po. Sa simula ay makikita si Mickey Duca at Bobby Saint na nakikipagtagpo kay Otto Krieg, isang firearm dealer na bihasa sa iba't ibang lengguwahe. Sinuring mabuti ang dala nilang pera. Inilabas naman ng kabilang panig ang magagandang baril bilang kapalit. Sa gitna ng transaksyon ay nagdatingan ang mga taga-FBI. Bumunot ng baril si Krieg at aktong lalaban. Pinagbabaril siya ng mga pulis. Takot naman si Bobby na makarating sa kanyang ama ang pangyayari. Hindi sinasadya na naitutok niya sa pulis ang hawak na baril kaya pinaputukan din siya. Si Mickey ay yumuko lang kaya nakaligtas. Si Bobby ay namatay. Ganun din si Krieg. Dinala ang mga bangkay sa isang lugar. Ang pagkamatay ni Krieg ay peke dahil ang totoo, siya ay isang undercover FBI agent. Ang tunay niyang pangalan ay Frank Castle. Paglabas niya ay masaya siyang sinalubong ng mga kasamahan. Ito na kasi ang huli niyang misyon bago siya magretiro. Nanghihinayang si Agent Jimmy Weeks sa pag-alis niya dahil siya ang pinakamagaling na agent sa grupo. Sa bahay naman ng leader ng mafia na si Howard Saint, ay dumating ang anak niyang si John at ang best friend na si Quentin Glass. May ibinalita sila na labis na ikinabigla ng asawa niyang si Livia. Ang napatay sa operasyon ng FBI na si Bobby Saint ay bunso nilang anak na kakambal ni John. Si Mickey na nakaligtas sa operasyon ay pinansahan at dinukot ng ilang kalalakihan. Dinala sa gusali na pag-aari ng pamilyang Saint. Binugbog nila ito at pinahirapan. Dumating ang boss nila na si Howard Saint. Hindi si Mickey ang pinagbuntunan niya ng galit kundi ang tauhan na inatasan niyang magbantay kay Bobby. Binaril niya ito ng ilang beses hanggang sa mamatay. Abala naman sa pagliligpit ng mga gamit ang asawa ni Frank na si Maria Elizabeth. Kasabay kasi ng pagbibitiw niya sa serbisyo ay lilipat sila ng tirahan. Hinanap niya sa labas ang nag-iisa nilang anak na si Will. Galit ito sa kanya dahil ilang beses na siyang nangako na hindi na sila lilipat ng bahay pero hindi niya natutupad. Sa klase kasi ng trabaho niya ay hindi sila mapirmi ng tirahan. Ngayon ay nakatakda silang tumira sa London dahil doon ang pinakaligtas na lugar para sa pamilya niya. Pinuntahan naman ni Howard ang bangkay ni Bobby para kumpirmahin. Wala siyang nakuhang impormasyon mula kay Agent Weeks nang tanungin niya ang tungkol kay Otto Krieg, na nakatransaksyon ng kanyang anak. Dahil mayaman ay nag-hire siya ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo para malaman ang pagkatao ni Otto Krieg. Ang pamilya naman ni Frank ay umuwi muna sa Puerto Rico para dumalo sa family reunion. Sa bahay ni Frank na nasa tabing dagat nila ito ginanap. Espesyal ang okasyon dahil parehong nandoon ang pamilya nilang mag-asawa. Ipinagmamalaki siya ng husto ng kanyang ama. Sa kabilang dako ay nailibing na si Bobby Saint. Kasabay nito ay nakuha ni Howard ang resulta ng pinaiimbestigahan niya. Nakalagay sa impormasyon na ang totoong pangalan ni Otto Krieg ay Frank Castle. Nalaman niya din na buhay pa ito at kasalukuyang nasa Puerto Rico. Iniutos niya kay Quentin na iligpit si Frank. Pero ang gusto ng asawa niyang si Livia ay hindi lang si Frank ang ipapatay, kundi ang buo nitong pamilya. Balik sa resort, binigyan si Frank ng regalo ng kanyang anak. Itim na t-shirt na may bungo sa harapan, na labis niyang ikinatuwa. Pagkatapos ay nagpunta sa tabing dagat ang mag-ina. Si Frank naman ay niyaya ng kanyang ama sa loob ng kwarto. Ipinakita ang 1911 model ng mga baril na koleksyon nito. Hindi nila namalayan ang pagdating ng mga alagad ni Howard. Maya-maya ay may narinig silang mga putok ng baril. Nakita niya sa bintana na natamaan ang kanyang ina. Pinaulanan ng bala ang lahat ng nasa labas. Si Maria at Will ay nagtago sa ilalim ng nakataob na bangka. Malapitang binaril ng mga kalaban ang mga natitirang buhay. Nakipagbarilan si Frank at kanyang ama sa mga palapit na kalaban. Pinasabog niya ang tangke ng gas kaya nagawa nilang makalabas ng bahay. Ngunit nabaril sa likod ang kanyang ama. Nakita niya din na tumakbo si Maria at Will papunta sa isang sasakyan. Hindi niya sila nahabol dahil nahawakan siya ng isang kalaban. Nagawa ng dalawa na makasakay sa kotse at makaalis. Hinabol sila ng 4 na kalaban. Nakawala si Frank sa kalaban at hinabol ang kanyang mag-ina gamit ang motor. Malapit nang maabutan ng kalaban ang dalawa. Pinagbabaril sila ng mga ito. Natamaan ang gulong dahilan para tumaob ang sasakyan. Nagawa nilang makalabas. At mabilis na tumakbo papunta sa dagat.
Nasa likod na nila ang sasakyan ng kalaban. Naabutan sila at walang awang sinagasaan. Nadaanan naman ni Frank ang tumaob na sasakyan. Sa di kalayuan ay nakita niya ang walang buhay niyang mag-ina. Bumalik ang sasakyan ng kalaban palapit sa kanya. Nakipagbarilan siya at natamaan ng ilang beses. Nilapitan siya ng 4, at ginulpi ng husto ni John. Pagkatapos bugbugin ay binaril siya sa dibdib. Binuhusan ng gasolina ang paligid at sinindihan. Tumilapon siya sa tubig bago tuluyang nawasak ang buong lugar. Nang masiguradong patay na siya ay umalis na ang grupo ng kalaban. Lingid sa kaalaman nila na si Frank ay buhay pa. Nakita siya ni Candelaria, ang katiwala sa lugar. Tinulungan siya at isinakay sa bangka. Kinabukasan ay laman ng pahayagan ang nangyari sa pamilya ni Frank. Ngayong gabi ay may gaganaping party sa gusali ng pamilyang Saint. Dahil may kakausapin si Howard ay inutusan niya ang best friend na si Quentin na isayaw ang asawa niyang si Livia. May napansin siyang kakaibang closeness ng dalawa. Pag-uwi ay ipinakita sa kanya ni Livia ang bagong bili nitong hikaw. Si Frank naman ay nanatili sa isla habang nagpapagaling. Bumalik siya sa bahay kung saan pinatay ang buong pamilya niya. Kinuha ang mga baril ng kanyang ama, at naghanda para umalis. Nakita niya sa buhanginan ang itim na damit na bigay ng kanyang anak. Nagpasalamat siya kay Candelaria at nagpaalam. Aalis siya para gumanti. May kinuha siyang kahon na puno ng malalakas na armas. Dinala niya ito sa isang abandonadong apartment. Dito siya pansamantalang titira. Naglagay siya ng baril sa mga sulok, at ang iba ay inihanda at nilinis. Inayos niya din ang sasakyan niya. Nilagyan ng mga panangga. Sa apartment na iyon ay may 3 tao ang nakatira. Si Joan, si Dave, at si Bumpo, na nawiwirduhan sa mga ginagawa niya. Gamit ang inayos na sasakyan ay pinuntahan niya si Mickey. Dinala niya sa apartment at ibiniti ng patiwari. Pinagbantaan na susunugin ang likod kung hindi magsasalita. Sinunog niya ang karne sa lamesa para mangamoy pero ice pop lang ang idinidikit niya sa likod nito. Nagsisigaw naman sa takot si Mickey. Dinig ni Dave at Bumpo ang ingay sa kwarto niya, pero hindi nang ialam dahil sa takot. Ilang sandali lang ay napilitang magsalita si Mickey tungkol sa illegal na negosyo ng kanyang mga amo. Si Howard Saint ay may kasosyo na Cubans, ang Toro Brothers. Hawak ng magkapatid ang prostitusyon at mga pasugalan sa buong lugar. Napakalaking pera ang kinikita nila. Direktang ibinibigay kay Howard ang pera at ibinabiyahe gamit ang bangka, papunta sa bangko na pag-aari ng pamilyang Saint. Pagkatapos magsalita ay isinubo niya dito ang ice pop na hawak niya. Nakita ni Mickey na karne lang ang sinunog at hindi ang likod niya. Napagtanto niya na hindi masamang tao si Frank. Dahil galit din sa pamilyang Saint ay nagboluntaryo siya na tutulong sa paghihiganti ni Frank. Sinabi niya ang lahat ng kilos ng bawat miyembro ng pamilya. Si Howard ay naglalaro ng golf 5 beses sa isang linggo. Si Livia naman ay nagpupunta sa gym, sa parlor at sa sinehan kada Huwebes. Ang natirang anak ng mag-asawang Saint na si John ay laging nasa club kasama ng mga babae. At ang pinakahuli ay si Quentin Glass, best friend ni Howard. 20 years nang kasama ng pamilya. Isa siyang sadistang bading. Minanmanan ni Frank ang bawat kilos ng buong pamilya. Pumunta siya sa sementeryo at kinuha ang lapida niya. Inilipat sa lugar kung saan naglalaro ng golf si Howard. Sa presinto ay nagpakita si Frank sa mga kasamahan niya at sa maraming reporter na nandoon. Galit siya dahil 5 buwan na ang nakalipas pero ni isang sospek sa pagpatay sa pamilya niya ay wala pang nahuhuli. Takot kasi ang mga pulis sa impluwensya ni Howard kaya pinabayaan na ang kaso niya. Pumunta siya sa gusali na pag-aari ng pamilyang Saint. Pumasok sa silid kung saan binibilang ang limpak-limpak na dirty money. Ipinalipat sa cart ang mga pera at itinulak palabas. Pinapuno niya ang dalang lagayan, at ang natira ay ipinahulog sa bintana. Nagkagulo ang mga tao nang makitang umuulan ng pera sa labas. Pagbaba ni Frank ay nakasalubong niya ang 2 tauhan. Nagpaunahan silang bumunot ng baril. Napatay niya ang 2. Umuwi siya sa apartment, at nilunod ang sarili sa alak, para pansamantalang makalimutan ang mapait na sinapit ng buo niyang pamilya. Sinermonan naman ni Howard si Quentin nang malaman na buhay pa si Frank. Pinuntahan siya doon ng Toro Brothers na may-ari ng perang nawala. 50 milyon ang nalimas sa magkapatid, at gusto ng mga ito na ibalik niya ang nawalang halaga. Wala siyang nagawa kundi ang sumang ayon dito. Sa apartment ay pinuntahan si Joan ng lasing niyang boyfriend. Nagwawala sa labas ng pinto.
Sinubukan ni Dave at Bumpo na patigilin ito, pero binalingan lang si Dave at pinagsasampal. Lumabas si Frank at sinita ang lalaki. Sinapak niya ito at kinuha ang hawak na balisong. Saka kinaladkad palabas. Kinausap siya ni Joanne para magpasalamat. Alam ng babae kung sino siya at ang nangyari sa pamilya niya. Nakita nito ang alak sa lamesa. Pinayuhan na huwag niyang hayaan na patayin siya ng masamang alaala. Si Livia naman ay nagpark ng kotse sa tapat ng sinihan. Dumating doon si Frank at nilabas sa bag ang dalang fire hydrant. Inilapag sa tabi ng kotse ni Livia. Pumasok sa loob at nakita ang bagong hikaw ng babae. Gamit ang telepono ni Livia ay tinawagan niya si Quentin. Hiningian ng 5,000 kapalit ng mga litrato nitong nakuha niya na may kasamang lalaki. Sa takot na makarating kay Howard ang mga litrato ay pumayag ito na makipagkita sa kanya sa isang hotel. Nilagyan ng parking ticket ang dala niyang kotse na pag-aari ni Livia. Hinintay niya lang na dumating doon si Quentin. Kinuha ang ticket sa kotse saka umalis na. Ibinalik niya ang sasakyan sa eksaktong lugar kung saan niya ito kinuha. Hinanap naman ni Howard si Quentin. Sinabi ni Mickey na nakita niya ang lalaki na pumunta sa isang hotel. Nang parehong nakauwi ang dalawa ay nakita sila ni Howard na nag-uusap at nagtatawanan. Hindi nito maiwasan na maghinala sa dalawa. Sa kainan kung saan nagtatrabaho si Joanne ay may isang lalaki ang pumasok na may dalang gitara. Tumugtog ito habang nakatingin kay Frank na noon ay kumakain sa isang sulok. Nilapitan siya at sinabi na para sa libing niya ang kantang tinugtog. Habang pauwi siya ay binangga ng lalaki ang sasakyan niya. Pinagbabaril siya pero hindi natamaan dahil sa harang na ikinabit niya sa kotse. Nagawa niyang makalayo dito. Kaya lang may babaeng tumawid na iniwasan niyang mabundol. Sumalpok siya sa isa pang kotse at tuluyang tumaob. Naabutan siya ng lalaki. Bago siya mabaril ay natamaan niya ito ng kutsilyo sa leeg. Ang lalaking ito ay inupahan ni Howard para iligpit siya. Sumunod niyang pinunteriya, ang bangka na nagdadala ng limpak-limpak na salapi na nanggagaling sa bar at pasugalan ng Toro Brothers. Napansin ni John ang mga bomba na nakalagay sa bangka. Nakatalon siya sa tubig bago ito sumabog. Durog ang lahat ng pera na nasa bangka. Nakita niya si Frank na nakamasid sa di kalayuan. Galit na galit naman si Howard dahil walang naisalba na kahit kaunti sa pera. Pinuntahan uli siya doon ng Toro Brothers nang malaman ang nangyari sa shipment. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakapagtimpi at naghamon na ng away sa magkapatid. Inutusan si Quentin na tawagan ang Russian na assassin. Sa apartment ay naglakas ng loob si Dave na katukin sa kwarto si Frank. Sinabing bumalik ang boyfriend ni Joanne at kailangan nila ng tulong. Paglabas niya ay may mga pagkain na nakahain sa lamesa. Gusto lang siyang imbitahan na kumain ng 3. Kinausap siya ni Joanne at pinayuhan uli. Sinabi na ang magagandang alaala ay nakapagliligtas ng buhay. Bumalik siya sa kwarto at nag-inom na naman. May kumatok uli sa pinto niya. Sa pag-aakalang ang 3 kasama niya ang nasa labas ay itinago niya ang baril na hawak. Pagbukas niya ay ang Russian na inupahan ni Howard ang bumungad sa kanya. Binugbog siya nito. Sinaksak niya sa dibdib ng balisong pero walang epekto. Hindi marinig sa kabilang kwarto ang ingay dahil nagkakatuwaan ang 3 at nagpapatugtog ng malakas. Naiangat siya nito at naibaon sa dibdib niya ang balisong. Napalo niya ng drawer sa ulo kaya nabitawan siya. Ibinalibag siya ng ilang beses. Nakuha niya sa ilalim ng lababo ang isang granada at ibinato sa kalaban. Kaya lang naihagis ito pabalik sa kanya. Nakapagtago siya sa bathtub bago ito sumabog. Dinampot nito ang toilet bowl at inihampas sa kanya. Lumusot siya sa kabilang silid. Nakuha niya ang baril na nakatago sa drawer, kaya lang hindi niya din napakinabangan. Inihagis uli siya hanggang makarating sila sa kwarto ng 3. Nadampot niya ang nakasalang na pagkain at isinaboy sa mukha ng kalaban. Nalapnos ang buong mukha nito. Itinulak niya papunta sa hagdan at pareho silang nalaglag. Namatay ang Russian pero siya kahit papano ay buhay pa naman. Tinulungan siya ng 3 kasama. Pinainom ng alak bago nilinis ang mga sugat. Dumating si Quentin, John at 2 pang tauhan. Natanaw ni Dave sa bintana ang mga ito. Nagtulong silang 3 na maitago si Frank sa loob ng sirang elevator. Pag-akyat ng grupo ay si Dave at Bumpo lang ang naabutan nila doon. Sa maliit na butas ay nakikita ni Joanne kung paano pahirapan ni Quentin si Dave. Isa-isang binunot ang mga hikaw ng lalaki. Pero kahit anong hirap ay hindi ito nagsalita.
Umalis ang tatlo sa kalaban. Ang isa ay naiwan para magmanman. Nang magising si Frank ay lumabas sila sa pinagtataguan. Sinugod ang naiwan na bantay. Tinaga niya ito sa ulo, at napatay. Naawa siya nang makita ang itsura ni Dave. Pinahirapan ng husto pero hindi siya nagawang ipagkanulo. Pamilya na kasi ang turing sa kanya ng tatlo. Pinasamahan niya ito kay Bumpo sa ospital. Kinuha niya sa kahon ang maraming baril. Wala pa siyang sapat na lakas kaya nag-aalala si Joan. Sinubukan siya nitong pigilan kaya lang buo na ang desisyon niya. Umalis siya bitbit ang malaking bag na puno ng armas. Si Livia ay nasa sinehan na naman. Naglagay uli si Frank ng fire hydrant sa tabi ng sasakyan nito. Kinuha ang hikaw ng babae. Saka tinawagan uli si Quentin. Ngayon ay 10,000 na ang hinihingi niya kapalit ng mga litrato. Tinawagan niya din si Mickey dahil kasabwat niya ito sa plano. Nilapitan nito si Howard. Ipinakita ang parking ticket sa hotel na kailangan nilang bayaran para sa kotse ni Livia. Naalala ni Howard na nagpunta din si Quentin sa nasabing hotel, sa parehong petsa na nakalagay sa ticket. Si Frank naman ay nasa bahay ni Quentin. Hinintay niya na makaalis ang lalaki saka pinasok ang bahay nito. Ilang sandali lang ay dumating din doon si Howard. Umakyat sa taas. Sa ibabaw ng kama ay nakita niya ang isang piraso ng hikaw ni Livia. Hinintay niya na makauwi si Quentin. Inakusahan na may relasyon sila ni Livia. Naguluhan naman ito sa mga narinig. Ang akala ay nagbibiro lang siya. Naglabas siya ng kutsilyo at pinagsasaksak ito hanggang mamatay. Pag-uwi ni Livia ay naabutan niyang pinagbabasag ni Howard ang mga gamit niya. Hindi niya maintindihan ang pagtataksil na inaakusa nito sa kanya. Ipinakita sa kanya ang nakuhang resibo sa hotel. Hindi ito naniwala nang sabihin niyang bakla si Quentin. Isinama siya sa labas. Kahit anong sabihin niya ay hindi siya pinaniniwalaan. Huminto sila sa isang tulay. Binuhat siya at inilaglag sa riles. Hindi niya nagawang makaalis agad. Naabutan siya ng tren at tuluyang nasagasaan. Pagkatapos ay kinausap niya ang kanyang mga tauhan. Inalok ng 50,000 na pabuya kapalit ng pagligpit kay Frank. Naghahanda naman si Frank sa pagsalakay. Naglagay ng mga baril sa katawan. Pumunta sa club na pag-aari ni Howard at pinatay ang mga bantay. Nilagyan ng bomba ang lahat ng sasakyan na nasa labas. Pati ang bawat sulok ng gusali. Ang champagne na kinuha ng isang tauhan ay may nakalagay na bomba. Sumabog ito ng malakas na ikinasawi ng mga nasa silid. Pinatay niya ang mga natirang tauhan. Habang nakikipaglaban ay nakahanap ng pagkakataon si Howard na tumakas. Sa dadaanan niya ay may nakalagay din na bomba, na sumabog ng mahila ang pinto. Nadaganan naman ng mabigat na bagay si John. Nilapitan siya ni Frank. Pinahawakan ang isang bomba. Kapag nangalay siya at nahila ang tali ay kasama siyang sasabog. Nakalabas na ng gusali si Howard. Naabutan siya ni Frank sa parking area. Ilang sandali ay narinig nila ang sigaw ni John at ang malakas na pagsabog. Nagpaunahan silang bumunot ng baril. Naunahan niya si Howard. Ipinakita niya ang litrato ni Quentin, patunay na bakla ito. Pati ang isang piraso ng hikaw ni Livia. Ipinagtapat na pakana niya ang lahat kaya napatay nito ang best friend na si Quentin, at ang asawang si Livia. Itinali niya ang paa nito sa likod ng kotse at nilagyan ng bomba. Pinausad papunta sa mga nakapark na sasakyan. At isa-isang pinasabog ang mga ito. Natupok ang lahat ng sasakyan kasama si Howard. Bumalik siya sa tinutuluyang apartment. Nilunod na naman ang sarili sa alak. Dahil tapos na sa paghihiganti ay magpapakamatay na siya. Kaya lang nagpakita sa kanya si Maria, na hindi masaya sa binabalak niya. Dahil dito ay nagbago ang isip niya. Napagtanto na may mga kailangan pa siyang gawin. Bago tuluyang umalis ay ibinili niya kay Joan na buksan ang kanyang aparador sa oras na makalabas ng ospital si Dave. May iniwan siyang regalo para sa tatlo. Nakalabas na ng ospital si Dave. Pumasok sila sa silid ni Frank gaya ng bilin nito. Nakita nila sa loob ng cabinet ang tumpok na pera, na nakalaan para sa kanilang tatlo. Si Frank ngayon ay nasa paligid lang at nagmamasid. Naghahanap ng masasamang tao para bigyan ng kaparusahan. Para sa kanya, ang dating Frank Castle ay patay na. Dahil simula ngayon siya na si The Punisher. Tapos na po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa inyong oras.